New Jordan Luka 2, highest basketball shoes, mabibili lamang sa halagang $3,199. I-click lang ang link sa comment section. Ang head coach ng Dallas Mavericks na si Jason Kidd ay nagbigay ng paliwanag tungkol sa nangyari kay Kristaps Porzingis at kung bakit nagdesisyon ang Mavericks na i-trade siya noong 2022 bago pa man bumalik si Porzingis sa Dallas na suot ang jersey ng Boston Celtics para sa NBA Finals. Hindi, kapag pinag-uusapan mo, gumana ba ito? Hindi ba gumana? Sandali ko lang siyang nakasama. Sa tingin ko ay maayos naman ang takbo nito lalo na sa aming depensa. Ang kanyang kakayahan na mag-block ng mga shot, mag-rebound. Sa opensa naman, sinubukan naming ilagay siya sa post ng mas madalas kaysa kay Rick Carlisle na ginamit siya sa perimeter para sa mga 3-point shots. Parehong gumana, may kakayahan siyang gawin iyon ng pareho, sabi ni Kidd. Nilinaw ni Kidd na hindi niya naramdaman na may mali si Porzingis, ngunit ang trabaho sa negosyo ng basketball ay ang nag-udyok sa pagbabago. Alam mo naman, sa negosyo ng basketball may mga trade na nagaganap. Hinuhusgahan tayo kung gumana ito o hindi. Bahagi lang iyon ng negosyo. Sa maikling panahon na nakasama ko siya, talagang nagustuhan ko si KP. Magaling siya sa loob ng court, magaling din sa labas ng court, nagagawa niya lahat ang aming hinihingi, sabi ni Kidd. Binanggit ng head coach na ang kakulangan sa kalusugan ni Porzingis ay ang naging malaking problema. Pagdating sa kalusugan, siya ay na-injury. Bilang coach o teammate, gusto mo silang lahat na nasa 100% sa lahat ng oras. Sa tingin ko, mahusay si KP para sa amin, pero sa negosyo ng basketball may magaganap na pagbabago kaya mula doon nagbago ang mga bagay, sabi ni Kidd. Ang punto ni Kidd ukol sa business of basketball ay ang pinakamalaking indikasyon kung ano ang iniisip ng Mavericks nang i-trade nila si Porzingis. Kinuha ng team si Porzingis matapos siyang magtamo ng ACL tear na nagpaantala sa kanyang pag-adjust sa laro lalo na kasama ang isang ball-centric guard tulad ni Luka Doncic. Madalas siyang magtamo ng injury sa kanyang pananatili sa Mavericks at naglaro siya sa ligtas na estilo upang mapanatiling malusog at magagamit. Nilaro niya ang 134 sa 200 regular season games sa kanyang panahon sa Mavs. Hindi pa kasama ang mga larong na-miss niya nang makuha siya ng Mavericks noong February 2019 habang nagre-recover pa mula sa ACL tear. Sa oras sa kanyang trade, kumikita si Porzingis ng $38 million na may isa pang season sa kontrata na nag-iwan sa Mavericks na walang flexibility para gumawa ng karagdagang galaw. Ito ang nagtulak sa kanya na i-trade siya para kina Spencer Dinwiddie at Davis Bertans mula sa Wizards. Nagkaroon ng papel sina Dinwiddie at Bertans sa kanilang 2022 Conference Finals run, ngunit ang kanilang mas maliliit na kontrata ay kalaunang na i-trade para tumulong sa Mavericks na makuha sina Kyrie Irving at Derek Lively na hindi sana maging posible kung nanatili ang prone sa injury na Porzingis. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Totoo bang negosyo lang sa NBA ang dahilan kung bakit nailipat si Porzingis? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay papasok sa isang mahalagang off-season. May posibilidad na magtapos na ang Big 3 era lalo na't si Klay Thompson ay magiging free agent. Sa pangangailangan na i-shake up ang roster, dumating sa pag-iisip na maging trade target nila si Brandon Ingram ng New Orleans Pelicans. Si Stephen No ng Sporting News ay kamakailan lang nagmungkahi ng isang trade sa pagitan ng dalawang Western Conference foes na nakatuon sa number 2 pick sa 2016 NBA Draft. Ang iminungkahing deal ay ipadadala si Brandon Ingram sa Golden State kapalit ni na Chris Paul at Moses Moody, isang 2025 first round pick at isang 2028 first round pick. Dahil inireport na walang offer na extension ang Pelicans kay Ingram, maaaring nasa horizon na ang isang trade na nakatuon sa kanya. Kung mangyari ito, magiging matalino ang Golden State na kunin ang pagkakataong gumawa ng deal. Magiging interesante ang trade na ito para sa Warriors na inireport na motivated na makahanap ng tatanggap kay Andrew Wiggins. Kung siya ay matrade, si Brandon Ingram ang maaaring seamless na papalit sa kanyang starting forward spot. Magbibigay si Ingram ng malaking upgrade sa lineup ng Golden State, isang player na may kakayahang lumikha ng opensa para sa kanyang sarili at sa kanyang mga teammate. Ito ay isang bagay na minsang wala sa team, lalo na kapag si Stephen Curry ay kailangang buhatin ang team ng mag-isa. Bilang isang reliable na scorer na may 20 plus points per game, si Brandon Ingram ay hindi lamang magiging agarang upgrade para sa Warriors kundi magbibigay rin ng pangmatagalang tulong. Sa pagiging 27 sa Setyembre, siya ay nasa kanyang prime pa at maaaring maging bahagi ng susunod na core ng team.
Para naman sa Pelicans, kailangan nila ng isang lehitimong floor general. Si Ingram ang nagpatakbo sa kanilang opensa minsan ngayong season kasama si CJ McCollum. Si Zion Williamson ay ang humawak din ng bola ngunit wala sa kanila ang natural na point guard. Makatarungang itanong kung gaano pa kalakas si Paul. Maaaring hindi na siya starting caliber player sa yugtong ito, ngunit dala niya ang marami sa mga kakulangan ng team sa backcourt. Si Moody, isang lottery pick sa 2021 NBA Draft, ay maaaring karagdagan ng depth sa wing bilang isang 3-and-D player. Isang lottery pick sa 2021 NBA Draft ay maaaring karagdagan sa depth sa wing bilang isang 3-and-D player. Ang dalawang draft picks ay napakahalaga rin para sa New Orleans. Sa kanilang layuning i-shake up ang roster, dalawang asset ito na magagamit nila upang iswing ang isang blockbuster trade kung makakakita sila ng pagkakataon upang gawin ang tamang hakbang. Speaking of shake up, matapos hindi makapasok sa playoffs, alam ng Golden State na kailangan nilang i-upgrade ang kanilang roster upang muling makapasok sa kontensyon. Ngunit hindi ito madali sa ilalim ng napakahigpit na CBA ng NBA. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na maaayos nila ang pag-draft at habang may ilang pagkakamali ang Warriors sa draft, nakapili rin sila ng ilang mahahalagang player sa mga nakaraang taon. Sa ika-52 na overall pick sa draft ngayong taon, walang first round selection ng Warriors na nagpapahirap sa kanila na makahanap ng isang contributor. Ayon kay Jason Dumas ng KRON4 News, isa sa mga player na nagkaroon ng pre-draft workout sa Golden State ay si Brandon Carlson, isang 7-footer na center mula sa Utah. Isang 5-year college player na nag-average ng 12.9 PPG at 5.8 RPG sa kanyang collegiate career, ngunit nagkaroon siya ng malaking pag-unlad sa kanyang ika-5 taon na may average na 17 PPG at mas pinahusay na 3-point shot. Mula sa pag-shoot ng 88 3-pointers lamang sa kanyang unang 3 collegiate seasons, nakapagtala si Carlson ng 169 shots mula sa malayo sa kanyang huling taon na may 37.9% accuracy. Habang hindi inaasahan na makakakuha si Carlson ng sobrang dami ng 3 points sa NBA level, ang kakayahang niyang maging banta mula sa labas ng arc ay napakahalaga sa kanyang tangkad na maaaring makatulong sa kanya na makahanap ng isang konsistenteng papel. Ang kakayahan ni Carlson na maglaro sa labas at mag-shoot ng 3-pointers ay maaaring maging isang mahalagang asset para sa Warriors, lalo na't naghahanap sila ng mga player na makakatulong agad sa kanilang pagbabalik sa playoffs. Sa kanyang sukat at shooting ability, may potential si Carlson na maging isang valuable na role player para sa Golden State. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.